Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
O aming Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. O ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tupulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tupulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tupulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tupulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Na kayo'y iligtas at tulungan. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas at tulungan. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Good morning mga kapatid, yung ating mga kapatiran na nandirito sa ating worship center. Lalo na doon sa mga sumusubaybay sa ating GMJ na maaga pa lamang ay nakatune in na sila. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa isa na namang umaga na Kanyang ibinigay sa ating lahat upang tayo ay makapag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Ngunit bago po lahat, tayo po ay manalangin. Yes. Ang Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami muli sa mga kagandahang loob na pinagkakaloob mo sa amin. Araw-araw, kalakasan ng aming katawan, pagkain namin isinusubo sa aming bibig upang palakasin ang aming katawan. Ikaw pa rin, Lord, ang nagbibigay. Mabubuting bagay na sa amin ay nakala pa namin hindi mabuti. Subalit, ang kagandahang loob na ito ay nagdudulot sa amin ng isang bagay na nagbibigay ng katiwasayan sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, Lord, sa pagtatalakay namin ng subject ng sanctification, muli nagpapasalamat po kami sapagkat ang pagkakapili mo sa amin ay isang bagay na binibigyan namin ng kahalagahan sapagkat sa lahat ng mga ginagawa namin, ikaw ang aming dadakilain, papupurihan sapagkat you are the God of all creation. In Jesus' name we pray. Amen. Para sa memory verse natin for this week, we have Romans 12, verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Meron namang Tagalog version tayo. Narito po. Basahin ko. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Magandang verse yan. Ano? Tayo ay mayroon na ngayong pag-asa sa buhay natin. Kung noong araw, wala pa tayong kaugnayan sa ating Panginoon, ay kapag meron tayong mga tribulations nga, meron tayong mga negative situations, ay malalim yung ating damdamin, may kalungkutan. Ngunit ngayon ay mayroon na tayong pag-asa dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi sa atin, magalak kayo sa panahon na mayroong kapighatian at
may mas mahalaga pa ron, patuloy kayong manalangin. Of course naman, kailangan yun mga kapatid, because that is how we connect to God, through prayer. Okay, para po sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, ipagpapatuloy natin yung sanctification. At narito ngayon tayo at ang titulo ng ating pag-aaral ngayong umaga is Sanctification is Becoming Christ-like. Matatagpuan natin yung ating Bible verse dito sa Ephesians 4, verse 15 at Romans 8, verse 29. Yes, mga kapatid, babasahin ko po dito sa Tagalog, Efeso 4:15. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen. Ang pinaka-importante dito yung salitang we. Tayo'y dapat maging lubos. Kaya hindi lang po kaming mga ministro, pastor, tayo pong lahat na tinawag ng ating Panginoon sa isang sanctified life. Sa Roma 8:29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga pito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Mga kapatid, patuloy nating tatalakayin itong salitang sanctification. Kasi napaka-importante nito para ma-recall natin ang kahalagahan nito sa ating buhay Kristiyano. Besides, we are on our sanctification phase ng buhay natin sa ating salvation. Ang una, yung justification, ngayon ay nandirito tayo sa sanctification. Malawak na aralin at mabuting ating maunawaan kasi itong sanctification nito ay mahabang proseso mga kapatid. Habang tayo ay nabubuhay hanggang sa katapusan ng ating buhay, ay nandirito tayo sa sanctification process. Kaya it's a serious reminder sa atin habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon na ang buhay natin ay isang buhay na nakalaan para sa ating Panginoon. Set apart for Yes. Master's use. So ano nga ba yung sanctification? Ulitin. Unang-una, sanctification is a gracious work of God. Grasya lang ng Diyos, Yes, kapatid. kaya lagi tayong magpasalamat sapagkat kung sa atin lang, hindi natin ito magagawa. Kaya itong sanctification is a Christian teaching about how God transforms a person, making him fit for a holy purpose. Yes, yan yung meaning ng sanctification, set apart for holy purpose. To serve the Lord and then magamit tayo ng ating Panginoon. Ito ay pagpapabanal sa Tagalog. Kaya nga itong sanctification includes a change of heart, pagbabago ng ating puso, ay a desire to love God and other people. And it includes ang pagbabago ng ating kaisipan, seeing the world from an honest perspective. At it includes embracing yung katotohanan tungkol sa buhay nating tinataglay. Buhay mo, buhay ko, at ang buhay ng kapwa natin at buhay natin na nakalaan kay Kristo. Marami kasi ang hindi po nakakaunawa eh. Ang alam ng mga tao, yung buhay yung pinamumuhay natin ngayon, ito lang to. Pero marami po ang hindi nakakaunawa at hindi nakakaalam that there is still another life, yung life after death. At mayroong pang buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Diyos. Kasi karamihan sa atin, no, kailangan talaga tayong mag-evangelize ng mga tao. Ipaalam natin sa maraming tao, go throughout the whole world, na mayroong Diyos, na kailangan tayong kumilos, na kailangan tayong mag-decide at makipag-isa sa ating Panginoon. Alam lang natin, meron kasing Diyos eh. Pero sino at ilan ang nakakaalam na kailangan tayong manumbalik sa Diyos sapagkat tayo ay napawalay dahil sa kasalanan. Kaya mahalaga yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos eh. Magkaroon tayo ng desire talaga na maunawaan, malaman ng napakaraming mga tao ang tungkol sa salvation. Yeah. So, Kaya sanctification is a particular aspect of Christian teaching of Kasama salvation. talaga ito sa pagtuturo po natin mga kapatid. Ito particular na aspeto ng Kristiyanong pagtuturo ng kaligtasan. Ito ay kasalukuyang karanasan ng kaligtasan nating tinatamasa dahil mula sa pagpapatawad ng ating Panginoon
being justified, narito ngayon tayo sa sanctification process na patuloy na binabago at binabago ang ating kaisipan at puso. At ito'y mangyayari lamang sa pagpapatuloy natin ng pagpapahayag ng kanyang salita, mag-aral tayo, at sakupin natin ang buong sarili natin ng isang paglilingkod na tapat sa ating Panginoon at pagpatiwala kay Kristo para sa kaligtasan na binibigay niya. At maging katanggap-tanggap tayo, mapagmahal sa kapwa at mapagmahal kaya sa ating Panginoon. And of course, the sanctification includes a transformation of the human person sa kabuuan ng kanyang puso, kaibuturan ng kanyang puso at kaluluwa. And of course, it is more than what you can see or feel. Minsan, nagiging emotion lang pag, lalo na pag nakaka-attend tayo ng mga Life in the Spirit seminar, no? Tumatayo ang aking balahibo, yung aking puso, naiiyak ako. Pero mga kapatid, kung emotion lang ang ating pagbabatayan, mahirap po yan. Kaya itong sanctification is a mysterious, complex na process ng ating Panginoon. At ito i-initiate niya at sinustain niya as a gift. Ito po'y regalo sa atin. Kaya tanggapin natin itong regalong ito at pahalagahan natin itong regalong ito na ginagawa niya. Kung ito ay supernatural work of God, palagi niyang binabago ang ating kaisipan. Minsan yung masasamang habit natin, ginagawa niyang bago. Kaya magtataka, hindi ko na pala ginagawa yun. Ay, salamat sa Diyos. So, sanctification results from the supernatural presence and power of the Holy Spirit. Yan po ang ating tandaan, working in a Christian's life. Sa Galatians 5:22-26, makikita natin yan sa Efeso 3:20 and of course sa 2 Corinthians 12:9-10. Yung sanctification, it also involves acquiring new habits, new practices, at bagong pag-iisip, mga kapatid. Talagang kinakailangan yung pagbabago. Hindi na, iiwanan mo na talaga, wala na talaga yung dating pagkatao natin. At si San Pablo nga, ginamit niya yung kanyang sarili. Bilang isang halimbawa, no? Ipinaliliwanag niya na habang siya isang tagasanod ni Kristo, siya hindi perpekto. Hindi pa siya perpekto. Process nga kasi. Kaya nga proseso ito. Patuloy na itinataguyod ang tawag ng Diyos sa kanyang buhay. Sa Pilipos 3:12-14. Kaya para sa kanya, ang pagiging banal ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kanyang mga kahinaan at pagtitiwala sa Diyos na siya ay babaguhin at gawing banal. Gayon din po ang nararanasan natin. May kahinaan pa tayong nararamdaman sa ating mga paglilingkod. Minsan nakapagbabanggit tayo ng mga hindi kaayayang salita. Subalit, nire-remind lagi tayo ng Panginoon na siya ang magbabago at magiging kawangis niya tayo. Kaya But we have to cooperate. Yes, of course. Kaya sa 2 Corinthians 12:9-10, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, mga pagpausig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Yan ay mga salita ni San Pablo. Inaamin mo na ikaw mahina, at of course, ang Diyos ang kikilos sa iyong buhay. Sa kanyang kahinaan ay nandoon ang pagkilos ng Panginoon sa kanya. At kaya sabi niya, kapag ako ay mahina, ako ay nagiging malakas. So unang-una, yung sanctification, it's a gracious work of God. It's a supernatural work of God. And then sanctification is a process. Now, ikaapat naman, sanctification is to become Christ-like. Ito ngayon ang puntos ng ating pag-aaral ngayong umaga. This is not just becoming holy, it is also becoming Christ-like because Jesus is holy. And so therefore, we should be holy. Kaya dapat tularan nating mga Kristiyano ang Diyos sa pamamagitan ng
mamuhay tayo ng katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung kanyang karakter ay kailangan at mabuting makita sa atin. Ang Panginoon ay mahabagin, maawain, mapagmahal, lahat ng kanyang saloobin, lahat ng kanyang pagkatao ay dapat na magandang makita rin sa atin. Makita si Kristo sa atin. Kaya yung Ephesians 5:2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kaya nga ang payo ni San Pablo dito sa 1 Corinthians 11:1, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya sa sanctification, mga kapatid, ay hinuhubog tayo ng Panginoon na ang kanyang pagkatao ay maging sa atin din. Na tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang kabanalan, ay mabuting ito ay ating iring ipamuhay. Si Jesus ay pag-ibig. Siya ay nagsakripisyo para sa ating lahat. Ito ay mabuting mapa sa atin din, maging karakter din natin ang ganitong klase ng mga pag-uugali. Kaya yung Ephesians 4 verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat yung isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay sa katotohanan. Sa 2 Corinthians 4:6, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ang kadiliman, ay siya ring nagbigay ng liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa muka ni Kristo. Take note kung ano po ang nakasulat dito, ha? Sabi, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Now, this refers to our Lord Jesus Christ. Kaya ang hangarin kasi ng Diyos para sa atin na sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ng kanyang awa ay matulad tayo kay Kristo sa isip, sa salita, sa gawa. Mabuting ito ay makita sa atin, maging huwara natin o maging role model natin ang ating Panginoong Heso Kristo at mabibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Kaya sinasabi nga na ng Biblia na ang Diyos ay itinalaga na ng una ang mga mananampalataya na maging kawangis ng kanyang anak. Yun yung nandun sa Romans 8:29. Ang paggawa sa atin na maging katulad ni Heso Kristo ay gawain ng Diyos. Kasi on our own, hindi ho natin kaya. Kaya ito ay pagkilos ng Diyos at lalong-lalo na ng banal na Espiritu Santo at ito ay kanyang tutuparin hanggang sa wakas. Yun yung nakasulat sa Philippians 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. So, gayunpaman, ang katotohanan na babaguhin tayo ng Diyos sa pagiging katulad ni Kristo ay hindi nangangahulugan, mga kapatid, na we will just sit down and relax and just let God do His work. At sige na lang, ikaw na lang, Lord, bahala. Kapatid, we need to cooperate with God. Kailangan din po ang ating pagkilos sa gawain ito ng ating Panginoon. Kasi ang proseso po ay nangangailangan ng ating kusang pakikipagtulungan sa banal na Espiritu upang tayo ay maging kawangis ng Panginoong Heso Kristo. Kailangan po ng isang banal na kapangyarihan upang magampanan natin at tayo namang tao ay mayroon din namang responsibility. So our divine destiny is to become Christ-like, and sanctification leads us to conformity to our Lord Jesus Christ. Tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. So, ano ba ang purpose ni Lord? Bakit gusto niya tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Heso Kristo? Oo nga. Ang purpose ng ating Panginoon, after we have gone the justification process,
na napakahalaga sa ating buhay. Napatawad tayo, nakalaya tayo sa kasalanan. Inilagay niya nga tayo ngayon sa phase 2 na tinatawag natin ay na sanctification. Once you are in sanctification process, nandito na tayo ngayon sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, from the kingdom of the world, nakapasok na tayo. So, kapag tayo ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos, nais ng Diyos na tayo ay umayon sa larawan at wangis ni Kristo. Yes. Tayo ay niligtas niya, sa pamamagitan niya, ang mga mananampalataya ay napatawad at of course naligtas. Ang mananampalataya ay nagiging mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sa John 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil ay sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So napakabuti ng Diyos. Tayo ay inangkin niyang mga anak pagkatapos niya tayong patawarin at ngayon tayo ay nasa sanctification process. Ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang isang tao para sa kanyang sarili ay upang bigyan sila ng isang particular na destiny o tinatawag nating tadhana. At ang destiny ito ay ang sinatawag nating kabanalan. Ang kanilang pagpapakabanal, ang kanilang pagkakaayon kay Hesus Kristo, ang anak ng Diyos. Ang layunin na pangsang-ayon na ito kay Kristo ayon sa Roma 8:29 ay upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Dalawang bagay ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang isang tao para sa kanyang sarili ay upang bigyan sila ng isang particular na destiny, sinasabi ko nga kanina, at ang destiny nito ay ang pagiging Sila ay maging banal, ang kanilang pagpapakabanal, ang kanilang pagiging katulad ni Kristo bilang anak ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang ating pagiging kawangin ni Jesus ay dahil tayo ay dinala sa pamilya ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa pamilya ng Diyos, of course, kailangan pare-pareho tayo ng karakter. Oo. Pero sa ating mga physical na pamilya, maraming away. Pero sa pamilya ng Diyos, dapat walang away. No? Ang isa pang pag-ibig sabihin nito sa Jesus ay hindi lamang isang kapatid, kundi ang natatanging panganay na dinadakila at sinasamba ng kanyang mga kapatid. Kasi sa pasimula pa lamang, alam niyo po, itinakda na ng Diyos na ang kanyang bayan ay maging banal. So, ibig sabihin, sila ay magkakaroon ng magbagong anyo at maging kalarawan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Tayo ay kanyang itinadhana, ito ay kanyang plano, ito ay kanyang will, na tayong lahat ay makibahagi sa kabanalan ng Panginoong Hesus Kristo. At makikita natin yan sa buhay natin. Kailangan po alamin natin, pag-aralan natin, makiisa tayo. Ito yung mahalaga eh. Yung ba yung lubusan at buong pusong pakikiisa natin sa pagkilos ng Diyos, sa pagpapabanal sa atin. Ito po ay isang napakabanal na layunin ng Panginoon para po sa ating lahat. Sapagkat kung tayo ngayon ay anak ng Diyos, tayo ngayon ay nasa pamilya ng Diyos, hangarin ngayon ng Diyos na tayo ay maging kawangis ng kanyang bugtong na anak. Dahil si Hesus Kristo ang namatay, nagbigay ng kanyang buhay, kaya tayo ay naligtas, tayo ngayon ay kanyang kapatid. At gusto ng Diyos, magkakapareho tayo, makita si Kristo sa atin at si Kristo ang maging panganay sa lahat ng mga magkakapatid. Yun ang hangarin ng ating Panginoon. Kaya yung salitang transform and conform, it has a common root. At ito yung meaning ay pattern or mold. Yung being transformed refers to the process. Conformed refers to the finished product. Ang ating huwaran ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo ay being transformed so that eventually we will conform to the likeness of our Lord Jesus Christ. So sanctification is not just holiness,
it also means conformity to the likeness of our Lord Jesus Christ. Kaya mabuti na habang tayo ay nandirito sa sanctification process, maunawaan natin na tayo ay mabuting mabuhay na may kalinisan, may katotohanan, may katapatan, at maging huwaran ng ating buhay ang karakter ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, we ask, how is the development and the progression of our sanctification? Nato po, mga kapatid. Kasi, kinakailangan maunawaan natin. Ito po ang dahilan kung bakit natin tinatalakay ang patungkol sa ating salvation, lalo na ngayon yung nandirito tayo sa sanctification process. Maraming beses na nating narinig ito at tinuturo na mahal tayo ng Diyos. Yan po ay isang katotohanan. Ngayong mahal tayo ng Diyos, ngayon meron siyang mabuting plano at banal na plano para sa ating lahat. At tayo ay dapat na makiisa sa planong ito ng ating Panginoon. Ang kanyang layunin ay mailagay tayo sa isang kalalagayan ng buhay na makapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. At tayo ay maibalik doon sa kalalagayan na kanyang unang ginawa. Meaning to say, the first time that we were created, you remember Adam and Eve? Hindi ba sila ay nilikha ng Diyos? Ano ang kanilang kalalagayan noon? Hindi ba't napakaganda? Nakatira sila sa paraiso, andun lahat yung kanilang pangangailangan. Ngunit, di ba, nang pumasok ang kasalanan, ay doon nagkaroon ng problema. Kaya ang nais ng Panginoong Diyos ay maibalik tayo doon sa dati at unang pagkakalikha niya. Kasi ang buhay natin, nang tayo ay ipinanganak, alam nyo, tayo ipinanganak na hindi maganda ang ating kalalagayan dahil sa kasalanan. Winasak ang ating pagkatao dahil sa kasalanan. Kaya ang nais ng Diyos ay maibalik tayo tulad sa dati. At yan ay magaganap kung tayo po ay mabubuhay, makikiisa sa buhay na ginagawa ng Diyos na tayo ay maging katulad o kawangis ng ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang buhay na hiwalay sa Diyos ay hindi magandang buhay. Ang buhay na nakaugnay kay Kristo, ang tunay na buhay. Ito ang buhay na buhay na buhay. Maraming mga tao, tayo rin noon, akala natin the kind of life that we live ay ito na yung buhay. See? Pero nung tayo ay dinala ng Diyos sa ganitong klase ng gawain, we then realize na ay hindi pala yun ang tamang uri ng buhay. Ang tunay na buhay ay isang buhay na nakaugnay kay Kristo. Dito natin mararanasan yung buhay na buhay. Hindi yung buhay na puno tayo ka ng kasalanan, na ang ating pananaw sa buhay ay hanggang dito lang naman sa lupa. Hindi, totoo yan ha. Marami akong naririnig na, anong buhay na kabilang buhay ang sinasabi mo? Life is only here on earth, you know? Ganun pa sasagot sila. Pero meron po, kaya nga kinakailangan po maunawaan natin ito. At maibahagi naman natin sa iba at maraming mga tao ang tungkol sa buhay, sa kabilang buhay. Lalo tigit ang buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Heso Kristo dito pa lang sa lupa. Pansinin natin kung papaano pinaliwanag ni San Pablo itong Romans 8:29. Nagsimula siya sa pagsasabing, alam na ng Diyos nang maaga pa kung sino ang sumasampalataya sa Kanya. Pagkatapos, sinabi na niya na alam ng Diyos ay tatanggap sa Kanya ng Kanyang biyaya ang mga tumanggap sa Kanya. Pagkatapos, sinabi niya na alam ng Diyos ay tatanggap ang mga taong to, sila ay pagpapalain, at higit sa lahat, sila ay magiging katulad ni Heso Kristo. Lumago sila, lumawak sila sa pagkaalam, ang kanilang buhay ay maihayag ang pagkatao ni Kristo and to mature spiritually. Kaya yung 3 John verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Kasi unless our soul prospers, there is no change. You see, if our soul prosper, and there is a change of thinking in our lives,
Only then we will have a good life. So therefore, the change must be inward first, and then the outward circumstances will change. And this is the law of God. Ito po ay pamamaraan ng Diyos. Change must come internally first and spiritually first before the change can be manifested on the outside. So maraming nagsabi, baka naman mahirap maging katulad ni Kristo, di ba? Baka mahirap gawin yan. Yung Oh, tinatawag na ng conformity to Jesus Christ, hindi po ito paghihigpit. Mandi ito po ay nangangahulugan ng kalayaan. Kung lalo na tayo nang wala pa kay Kristo, pag nakakonform ka to the world, di ba? Ang kala mo, napakasaya mo na, lahat na ng gawin ng kaaway, nasisihan ka. Pero nung maipasok ka ng Diyos sa kaharian ng Diyos, naku, sabi mo, ay sinayang ko ang aking buhay nung panahon na yon. Oo nga. Nasayang, Lord. Pero salamat at nakabalik ako sa iyo at kinuha mo ako. Yun ang dahilan na yung conformity ay hindi ka nire-restrict ng Diyos. Inilalagay ka sa isang buhay na patuloy kang aalagaan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na nag-create sa atin ay nais niya makabalik ulit tayo sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit niya tayo patuloy na binibigyan ng grasya, pag-aaral ng salita ng Diyos. At itong pag-aaral na natamo natin, kailangan din ibigay natin sa ating kapwa ang ating mission statement sa 2 Timothy 2:2. Kaya parang pangalagaan natin yan at bigyan natin ng kahalagan, kapatid. Kaya nga dito sa mic test. Sa 2 Corinthians 3:18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagdiningning na sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Dito nga sa ERV, easy to read version. And our faces are not covered. We all know the Lord's glory, and we are being changed to be like Him. This change in us brings more and more glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Sa simpleng meaning, mga kapatid, kahulugan, it means we are being transformed into Christ likeness. Ang Christ-likeness is God's goal sa atin, mga kapatid. Na lahat na nagtitiwala sa Kanya, ito ay dapat din maging goal natin, mga kapatid. Again, in Romans 8:29, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak, sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Kapag ito'y binabasa mo, no, sapagkat sa mula't mula pa'y alam naman ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya. Kaya masasabi mo, salamat Lord, at pinili mo ako na maging katulad ng iyong anak. All for your glory. At mga kapatid, sa 1 Thessalonians 4:3, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Sa Efeso 4:13, makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. At sa James 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Lahat naman nakaranas ng pagsubok, mga kapatid. At ang pagsubok na yan ay isang dahilan na nagpapatibay sa atin. Matibay na pananampalataya sa Diyos at nagiging matatag ang ating pagkatao bilang isang anak ng Diyos. You know, there are times in our Christian life, there are also negative situations along the way. But do you know that if difficulties and yung mga struggles natin,
ginagamit ho ng Panginoon niya para po tayo mabago at maging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? God masterfully develops us. Tinatransform tayo ayon sa image ng ating Panginoon using all these difficult and desperate situations. Kaya kailangan lang maunawaan natin. Kaya nga minsan sinasabi natin, di ba, kapag mayroon tayong mga negative situations. Romans 8:28 yan, ha? So, even our failures, di ba, mga kapatid, ginagamit po yan ng Panginoon. Yung mga negative situations, kung titingnan mo, ay, ano ba yan? Naging problema? Ano ba nangyari sa buhay ko? Bakit ako nagkaganito? Pero alam nyo, they all serve a very useful purpose in life. Sisi, ano yung mga examples na ginamit ng Panginoon, mga kapatid? Si ano? Saan tayo ngayon mo? Ito, si Paul. Si Paul, in his weakness and persecution and of course poverty, no? Sa 2 Corinthians 12, 7-10. Ito yung nagkasakit si San Pablo. Oo, ito yung talagang dumanas siya ng kahinaan, pag-uusik at kahirapan. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamangang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayo hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusik at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Dito makita natin, ha, lalong lumalapit at lalong lumalalim ang pakikipag-ugnayan ni Apostle Paul sa ating Panginoon. Sabi niya, mahina ako, Lord, pero sabi ni Lord, my grace is all you need. So, sa kanyang kahinaan, siya ay nagpapatuloy. Kaya nga sabi ni James, dito sa James 1 verses 2-4, he calls us to rejoice, even in our sanctifying trials. Yun naman pala, yung mga negative situations na yan, nakakaiyak ko minsan. Minsan masakit, minsan mahirap. Ngunit sabi naman ni James, James 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. And even Joseph, you remember Joseph? Sa Old Testament. Oo, anong ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya? Napakahirap, dapat yun, sumama na talaga ang loob mo, no? Pero sa pangyayari ito kay Joseph, na ginawaan man siya na masama ng kanyang mga kapatid, ngunit ang lahat ng kanyang mga naranasan ay nagdulot ng kabutihan. And even our Lord Jesus Christ, He suffered and died. Nagdanas siya ng hirap. Kaya natitiyak natin, mga kapatid, na itong mga talatang ito na nakasulat sa Romans 8:28, na walang pagdurusa ang nasasayang at ang Diyos ay laging gumagawa para sa ating ikabubuti at sa kanyang kaluwalhatian, ito ay talaga ng mga nakatutulong sa atin ng malaki sa panahon na tayo ay may negative situations. Pero let us remember na ang lahat ng ito, God is in full control. Nakakalungkot nga, nakakaiyak. Minsan nga, yung awitin natin, dalangin ko, sana'y iyong dinggin, pagkat di ko kayang lutasin ang suliranin ni Diyos. Ang iyong mukha sa'y huwag mong ibaling, pag-ibig mong wagas ang iyong kahabagan sa akin. Kapatid, totoong mahirap kung minsan. Masakit, malalim. Pero manalangin tayo. Sa pamamagitan niyan, hinuhubog pa rin tayo ng Diyos sa kawangis ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya titingnan natin, napakabuti ng Diyos sa buhay natin.
kontrolado naman niya ang lahat ng bagay eh. Nandoon po ang ating pag-asa, mga kapatid. Kaya walang situation na nararanasan natin na nasasayang. Wala sa plano kasi ng Diyos na tayo po ay mapariwara, kundi tayo ay laging maging mabuti ang ating kalalagayan. At ang lahat ng ginagawang ito ng Panginoon, ipagpapatuloy niya, mga kapatid, hanggang sa wakas. Amen. Ngunit bago tayo magpatuloy, mga kapatid, ating munang batiin yung mga may birthday at mayroong wedding anniversary ngayon. Happy birthday! Brother Enzo Dizon, happy birthday, Sister Jane Ugalde, and happy birthday, Brother Eloy Sahol. Happy Happy anniversary! anniversary, Brother Dave and Sister Rob Bito. Purihin ng Panginoon, happy birthday po sa inyong lahat. Enjoy your wedding day, mga kapatid. Happy birthday! Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Purihin ang ating Panginoon. So, pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral. Meron pang Pero ano? bago tayo magpatuloy, meron tayong new song of the week. Jesus, Ikaw Lamang. Composed by Minister Ariel Borja, arranged by Brother Alan Cabral, and interpreted by Brother Doc Monfedere. Diyos, ikaw ay dakila. Diyos, ikaw ay tapat. Diyos, ikaw ay pag-ibig, puno ng pagmamahal. Diyos, ikaw ay kanlungan, ikaw ang aking kublihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y may katiyakan. Pinahihimlay mo ako sa luntiang pastulan at pinanunumbalik ang aking kalakasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba.
Diyos, ikaw ay dakila. Diyos, ikaw ay tapat. Diyos, ikaw ay pag-ibig, puno ng pagmamahal. Diyos, ikaw ay kanlungan. Ikaw ang aking kublihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y may katiyakan. Pinahihimlay mo ako sa luntiang pastulan at pinanunumbalik ang aking kalakasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Purihin ang ating Panginoon sa ating pagpapatuloy ay tinatalakay natin na sanctification is becoming Christ-like. So how can we pursue growth into the image of our Lord Jesus Christ? Ikaw How do we lamang, grow? Jesus. Tanging ikaw lamang. Yung kinanta kanina. How do we grow and become Christ-like? Oo. Okay. So, ikaw lamang, Jesus. Tanging ikaw lamang. So, we can grow and become like Christ. Sa ating buhay, to pursue means to go after or on the track of something or someone. Ibig sabihin, Sinusundan mo. Sinusundan mo siya. It's just a continuing effort on our May part pagkilos. to overtake, to reach, and to attain. Kaya nga yung ibang tao, pag may iniidolo hinahabol, maski magkagastos sila ng malaki. At inuunahan pa minsan. So how do we become more like Christ? Paano tayo maging katulad ni Kristo? Of course, know our model. He is the model. He is our guide. He is the wisdom of our life. None other than our Lord Jesus Christ. Kilalanin mo. Kilalanin natin siya. At dito sa Philippians 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. All I want to know is Christ and to experience the power of His resurrection, to share in His sufferings and become like Him instead. Kasi paano mo tutularan kung di mo kilala, kailangan pag-aralan mo. Of course, merong suffering, tis-tis lang. Oh, Parang may effort dadaanan talaga, lang mga yan. kapatid. Parang May isang effort. bagyo na daraanan. May effort, Subalit magliliwanag habang sinusundan natin ang ating modelo na si Jesus Christ. Oh, so unang-una, kilalanin natin. Right. Alamin natin, mag-effort tayo. Kilalanin. Ikalawa,
Jesus is a person we must seek to study and emulate. Kailangan natin siyang tularan, hanapin at pag-aralan. No? In our daily walk with Jesus, makikilala natin sa pamamagitan ng Espiritu na nasa atin na tutulungan niya tayo and we will overcome yung mga weaknesses natin at makikilala natin na ang Diyos nating pinaglilingkuran na isang Diyos na mapagmahal, mauwain at ang puno ng biyaya na makapagbibigay sa atin na isang buhay na maligaya, magiging isang modelo sa ating kapwa at magiging isang pagpapala sa ating Panginoon. Yung ikatlo. Sa ikatlo, mga kapatid, and of course, we study the Word of God. Yan po, mahalaga po yan mga kapatid. Saan natin hahanapin? Paano natin makikilala ang ating Panginoon? Ano ang gagawin ko? Ako ba ay manonood ng TV? Magbabasa ba ako? Where do I turn to know more about our Lord Jesus Christ? It's none other than studying the Word of God. Sapagkat hindi naman natin nakita ang ating Panginoong Diyos, napaka-blessed ng mga apostol, mga disipulo na kanila Nakasama nila personally. 3 taon. No? Nakalulugod, nakita nilang karakter, ang galaw at ang pagsasalita ng ating Panginoon. Yes. So tayo ngayon ay nandito, nakatuon sa mga naisulat ng mga apostol, lalong-lalo na po si San Pablo. So ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pagkilala kay Hesukristo. Yes. Ang pag-aaral ng Biblia ay ang pag-aaral tungkol kay Hesukristo. Ang malaman ng Ebanghelyo at patuloy na pagsasabuhay nito ay isa sa mga paraan na ginagamit ng Panginoon para iayon tayo sa larawan ni Kristo. And paano natin malalaman kung tayo ay patuloy na nagbabago sa pagkakahawig ni Kristo? Dapat pag-aralan ng mga Kristiyano si Hesukristo sa pamagitan ng kanyang salita. Sa 2 Peter 3:18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at nakapagligtas na si Hesukristo at sa pagkilala sa Kanya. At sa 1 Timothy 4:10, dahil dito nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, nagbuhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. So, kailangan natin ng Ebanghelyo upang patuloy nating ipaalala na ang ating kasalanan ay napatawad ni Kristo. Na tayo ay kaugnay na sa Panginoon sa pamamagitan ng biyaya na binigay niya sa atin. And of course, ito'y patuloy na gagawin ng Diyos sapagkat nais niya na tayo isang mahalagang hiyas para magamit ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians 3:18, ang ganito ang nasasaad. Ang Ebanghelyo ay ang salamin na makikita natin ang ating sarili na napakaganda pala. Kapag nananalabin ka pala, no, nakikita mo yung buhay noon, yung sarili mo, at ngayon ay nakikita mo na binago ka ni Kristo. Lagi kang magpapasalamat. Salamat na lang at may salamin. No? Makikita mo ang iyong mukha. Oh yeah, we ang meditate iyong, spiritually of course, also. no? Kaya sa pang-araw-araw, bago tayo kumilos, manalangin tayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Ika-4, to be sanctified and become Christ-like, we need to be single-minded, meaning we have to focus on our Lord Jesus Christ. Upang maging banal, kailangan po isa lang ang pag-iisip. Huwag ho yung marami tayong tinitingnan at kung minsan din natin namamalayan ay na-idolize na natin, mga kapatid. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin that we have to focus on our Lord Jesus Christ. Makikita natin sa Hebrews 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Now, yung example natin dito sa Matthew 14:28-31, yung Peter walks on the water, di ba? Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talaga ikaw yan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin mo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, ba't ka nag-alilangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So take note, ha?
kung ano ang sinabi ni Lord Jesus kay Peter sa verse 31. So agad siyang hinawakan ni Jesus, ba't ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Kaya ang nangyari, nang tumingin si Peter sa tubig, hindi na siya nakalakad sa ibabaw ng tubig. So yun ay isang magandang pagtuturo sa ating lahat. Yes, there are times, alam nyo, na napapatingin tayo and sometimes kung nagamit natin yung ating pansariling kaisipan, ngunit ang Biblia ay nagtuturo sa atin na tayo ay i-focus natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ikalima, to be sanctified and become Christ-like, we have to remain in Christ. Manatili tayo kay Kristo. Yan yung John 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo'y mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, hindi mo magagaya yung isang tao kapag hindi mo siya kilala at laging kasama. Kaya dito sinasabi sa atin, remain in Christ. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Huwag hihiwalay kay Lord. And then ika-anim, to be sanctified and become Christ-like, know and understand that God loves you. Yes. Itong sanctification ay masaganang biyaya ng Diyos, a miraculous and gracious work of God. Mga kapatid, yan ay dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Yung 2 Corinthians 5:14-17. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-ahari sa atin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay ganito ang aming pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So how do we grow and become Christ-like? See, through the love of our God. Tanggapin natin, kapatid, ang katotohanan at huwag nating kalilimutan. Mahal tayo ng Diyos. So paano ko malalaman na mahal ako ng Diyos, Sister Remy? Kasi unang-una, pinigay nga niya ang Panginoong Hesukristo eh. Pinadala niya, John 3:16, para tayo mapatawad, at tayo malinis, at tayo makarating tayo na maging mga anak ng Diyos. Then, we have to be sanctified through time. Proseso kasi ito na pagkilos ng ating Panginoon. And we grow to know God's love through the love of others. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, mahal tayong lahat. Tayong lahat ay nagkakaisa at binabahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And then we grow through God's love and become Christ-like through our prayers. We have to constantly connect with our God who is continuously working in our lives para tayo ay pabanalin at maganap ang lahat ng ito because God will continually perform this hanggang sa katapusan. Kaya manatili tayo sa ating Panginoong Diyos. Alam naman natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. Kaya tayo ngayon na nandirito sa sanctification period ng ating buhay, we have this responsibility now na tayo po ay makiisa, makiayon sa pagkilos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napakabuti ng Diyos. Napakasagana ng biyaya ng Diyos sa ating lahat. Wala na tayong maibabalik kundi siya ay purihin, sambahin natin siya at ibalik natin ang ang glory sa Kanya, mga kapatid. Patuloy tayong magmahal sa Kanya at higit sa lahat sundin natin yung Kanyang mga pinagagawa upang matupad natin ang plano ng Diyos, ang will ng Diyos, ang desire ng Diyos, ang puso ng Diyos sa atin, that we shall be sanctified and be conformed to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Yes. Closing prayer. Diyos Ama, magpapasalamat po kami sapagkat ang proseso ng sanctification ay mahabang proseso. So balit alam po namin, ayon sa yung salita sa Pilipos 2:13-15, ikaw ang kumikilos para sa amin. And of course, sanctified life is to exalt you, Lord. Itaas ang iyong karangalan dahil ikaw ang Diyos na nagpasimula, ikaw rin ang tatapos. Kaya sa aming buhay, Lord,
Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy mo po kaming ingatan. Lagi mo po paliwanagin ang iyong mukha sa amin at patuloy mo kaming kahabagan. At ang paglingap namin sa iyo, ang kaliwanagan ng iyong mukha ay magdudulot sa amin ng kapayapaan na nais mong maging kaparte ng aming buhay habang kami naglilingkod sa iyo. All for your glory. For thine is the kingdom, the power, and the glory is yours forever. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.